Isang magandang tanghali po sa lahat, mga minamahal ko San Juanenyo. Ito po ni lingkod, Mayor Francis Zamora. At ito po ang ating kwentuhan tuwing Lunes ng umaga. Ngunit ngayon po medyo tinanghali na po tayo sapagkat kakatapos lang po ng ating Monday morning executive legislative breakfast meeting kung saan napakarami ho natin pinag-usapang mga agenda patungkol po sa mga gagawin natin this week and of course this month dito po sa ating pamahalaan ng lungsod ng San Juan. At konting recap at assessment din nga po ng mga activities natin noong December. So medyo napahaba po ang ating pagpupulong. In fact, kakakit ko lang po dito sa aking tanggapan sa San Juan City Hall. So ako'y mabati ng isang magandang tanghali po sa inyo lahat at na-miss ko na po kayo. Na-miss ko po ang ating kwentuhan sapagkat kakatapos lang din po ng ating holiday season. Dumaan po tayo sa iba't ibang mga Christmas and holiday activities at ako nga po ay nag-leave for a while with my family at ginamit ko po ang pagkakataon ito na makasama po ang aking pamilya at doon nga po sa aking Facebook post kahapon, ako po ay nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nabigyan po tayo ng pagkakataon na makasama po ang ating pamilya nitong holiday season. Isang bagay na hindi ko na masyadong nagagawa talaga as a complete family dahil si Amanda nga po ay nakatira po sa ibang bansa, nagtatrabaho po doon, kung kaya't hindi po ganun kadali na mabuo kami as one family. So, ginamit lang po natin ang pagkakataon ito to spend time with all of them and I'm very, very thankful, of course, for this opportunity. And also, as announced, I'm very thankful that the Lord continues to bless Kerry with good health. In fact, siya po ay muli hong na-clear ng kanyang doktor. Sumailalim po siya sa isang executive check-up at base po sa mga resulta ay nananatiling malakas at malusog po ang aking pinakamamahal na si Kerry. So we are very, very thankful to the Lord for all of these blessings. And of course, we thank the Lord for all the blessings He has given us, the people of San Juan, and of course, our country. Ano man ang pinagdadaanan po ng ating bansa ay mahalaga po, buo ang ating mga pamilya, at tayo po ay haharap sa 2026 na mayroong panibagong pag-asa na magiging mas masagana po ang ating bagong taon. So muli, ako'y mabati ng isang magandang tanghali po sa inyo lahat at naway naging maayos din po ang inyong naging holiday break. So back to work po tayo ngayon. In fact, kahapon po pagdating natin sa Pilipinas ay diretso na po tayo sa pagbubukas ng Rox Motor. Ito po ay isang bagong car dealership dito po sa Green Hills sa ating lungsod. So tayo po ay nakiisa sa pagbubukas ng kanila pong showroom. So we congratulate, of course, the Chua family, the owners of Rox Motor here in the Philippines. At nakasama din po natin ang mga principals ng Rox Motor from Shanghai, China. So sila po ay isang Chinese automotive corporation. At ito nga po, no, binuksan na po nila ang kanilang showroom dito po sa Green Hills sa lungsod ng San Juan. So specifically, dito po yan sa may stretch po ng EDSA in between Annapolis and Connecticut. So yan po, no, kahapon po yan. At nagsagawa pa nga ng Dragon Dance to usher in the opening of their new showroom. So congratulations, Rox Motor, at isa na naman pong bagong negosyo po ang nagbukas dito po sa lungsod ng San Juan. So, okay, let's proceed. So, shoutouts muna tayo. Kamusta na po kayo lahat? Queen Katigbak, magandang umaga po, Mayor Francis Zamora. Magandang umaga din, Queen. At binabati ko po ang lahat ng sumusubaybay sa ating Facebook Live. Elizabeth Bagao, shoutout po from Barangay Rivera. Kamusta po kayong lahat dyan? Barangay Rivera, syempre sa ating mga kaibigan, ang Bagao family, sa magandang tanghali po sa inyo. So from Willen Gakis, of course, welcome back, Mayor and the Zamora family. A blessed New Year po. Thank you so much, Willan, sa iyong pagbati. And Ana Lupa Villanueva Arcadio, good luck and God bless po, mahal na Mayor. Maraming salamat po sa inyong pagbati. And it's nice to be back, of course. At dire-diretso po ang ating trabaho dito po sa lungsod ng San Juan. Queenie B, good afternoon po, Mayor Francis Zamora. Lunch po kami ngayon. Kain po tayo, Mayor Francis Zamora. Nako, anong ulam ninyo? Ano ba ang
ulam ngayon sa inyong tanggapan, Queenie. So, share ka naman ng konting pagkain dyan. Ha? So, enjoy your lunch. Ledesma, JP, and Res. Welcome back po, Mayor and family. Happy New Year to all of us from OMESS San Juan Employees Coral. Oh, okay. So sila ang ating pinagmamalaking San Juan Employees Coral. No? Magaling po sila kumanta at nakakasama po natin sila sa ating mga special occasions and of course weekly during our flag raising ceremony. So kamusta po kayo dyan? At Adele Garcia, magandang tanghali po, Mayor Francis Zamora. Yes, magandang tanghali din sa iyo, Adele. How are you? Kamusta ang health mo? Tandaan mo pag may kailangan ka, magsabi ka lang. Ana Pacheco, shout out po, Mayor from RoConnect family. So, kamusta kayo lahat, RoConnect family? Naway kayo po nasa mabuting kalagayan. Okay, Albert Barcenas, good health po, Mayor Francis Zamora and family. Nako, maraming salamat din po sa inyo at sa inyo pong pagbati ng good health. Queenie B, yan, gatang kalabasa po at GG, yan, galunggong. Sarap-sarap. Okay, sige, so enjoy kayo sa lunch nyo. Ako, hindi pa ako nagla-lunch. Tapusin muna natin itong Facebook Live natin. So, muli ko from Elizabeth Bagao, Mayor, pangan ng isda, ulam namin. Wow, sarap. Anong klaseng isda yan? Tuna pa nga ba yan? Ako, mahilig ako sa tuna pa nga. No? So, enjoy po kayo sa inyong lunch. At ako naman po ay kakain pagkatapos ng ating Facebook Live. So, sige, let's proceed. So, una sa lahat, yun nga po, no? I'm very thankful that my family is complete. In fact, si Amanda umuwi along with us for a while. Siya po may mga inaayos lamang at sa kanyang trabaho at muling babalik po sa ibang bansa once ma-finalize siya po ang lahat ng yan. So again, every moment that we're together is something that I cherish because again, napakahirap po, lalong-lalo na kami no, in our family, sanay kami na we're always together but now you realize that lumalaki na ang iyong mga anak, specifically si Amanda, she's already 24 years old. So may sariling buhay na, may sariling mga desisyon na, no? At may mga sariling gustong gawin. So we support her and we respect her. But of course, as a father, it's very, very difficult kapag meron kang anak na medyo nalalayo sa'yo. No? So in her case, of course, for almost the entire 2025, ay nakatara nga siya sa ibang bansa. Nagsimula siya noong 2024 pa. So, mahirap po para sa akin talaga. So, every opportunity na magkasama kami ay talagang kinututuwa ko po. So, again, family is everything. No matter what we go through in life, importante po talaga ay buo ang ating pamilya. So, yan. Yan ang ating talagang core values no as a family is talagang dapat talaga buo po tayo at sikapin natin na mapanatiling magkakasama ang ating mga miyembro ng pamilya at yun naman po ang pinagsusumikapan ko po bilang ama ng pamilya Zamora at syempre bilang ama ng bawat pamilyang San Juanenyo. Ako yung umaasa na matibay po ang ating mga pamilya at alam naman po natin na yan po ang layunin ng bawat isa, lalong-lalo na yung mga kapwa kong ama na San Juanenyo, yan po gusto natin no, na magkasama po ang ating mga pamilya. So, during the past few days, we have been posting yung ating mga recaps. No? So, nakita natin yung mga event albums natin tinatawag. Ito yung mga recap natin for the year. No? Napakarami nating naging events for 2025. So, the-recap lang po natin yan. Yung iba ho, no? Mga ibang pictures na hindi pa ho na-post, hinabol natin through the recap. So, in case hinahanap niyo po yung mga naging pictures din ng mga events, you may search for them dito po sa ating naging recap posts which ginawa nga natin during the holiday break. No? So, yan po ay mga activities natin na isinagawa noong 2025. At nag-post din po tayo tungkol sa ating makabagong San Juan Theater. So, sa lahat po ng gustong mag-rent ng ating makabagong San Juan Theater na matatagpuan po sa ating makabagong San Juan National Government Center. Please coordinate with the Mayor's Office or with our Tourism Department
for your inquiries and reservations. No? So ito po ay isang napakagandang pasilidad. No? Dapat makita niyo po talaga ito in person. So you will really be amazed with how nice our Makabagong San Juan Theater is. So open po yan for reservations. So kung meron kayong mga activities na gustong gawin, na mga private, no? When I say private, gaya nitong PMPC Star Awards, no? Diyan po sinagawa yan. So ganun din ang ating mga national government agencies, no? Nagsasagawa din po sila dyan ng mga activities. So, it is open for rental. At ito po income din po syempre ng ating lungsod. So, muli sa inyo lahat, lalong-lalo sa mga organisasyon, mga non-government organizations, mga iba't ibang mga institusyon, mga paaralan, no? In case you will need a venue, please consider our Makabagong San Juan Theater. Yan po ay more than 800 seating capacity at maganda po talaga siya. And you will fully appreciate it once you see it for yourselves. So, yan po, no? Yan po ang ating naging announcement. Next, kasalang panlungsod. So, taas ang kamay ng gustong ikasal. Ako, kinasal na po ako. No? So, one time lang, di ba? So sa lahat po ng gusto magpakasal, magkakaroon po tayo ng kasalang panlungsod on February 13. That is a Friday, one day before Valentine's Day. So please coordinate with our LCR. Ito yung ating local civil registry department. So pumunta lang po kayo sa ating LCR dito sa City Hall for inquiries regarding our kasalang panlungsod. So ito po ay libreng kasalang panlungsod. Tayo po bilang mayor ang mamumuno sa ating pagkasal sa inyo. So meron po tayong extended deadline up to January 30. So please coordinate with our LCR for any inquiries. At happy to share that I will be your ninong kasama ng inyong ninong Rocco Zamora, ng inyong pong ninong Vice Mayor Angelo Kawili, at ng inyong ninang Kerry Zamora, at ng inyong ninang Congresswoman Bel Zamora. So, sa lahat po ng interesado, please just coordinate with the LCR. Hanggang January 30 na lang po ang pagpapalista. Okay? So, yan po ang mga kailangan natin. No? Ito, babasahin ko lang po. Ang Senomar, government-issued ID na may address ng San Juan, copy ng birth certificate, barangay certificate for residency, PopDev Seminar Certificate, CSWDD Seminar Certificate para sa 25 years and below, no? 25 years old and below. So please just coordinate with the LCR for any inquiries. Next, advance happy fiesta po sa Barangay San Perfecto. Alam ko kayo po yung magdiriwang ng inyong kapistahan itong weekend at nais kong i-announce sa inyo na in celebration of your fiesta, tayo po yung magsasagawa ng isang barangay caravan sa Barangay San Perfecto sa January 14. Yan po ay Wednesday, 8 a.m. So ang ating barangay caravan ay magsisimula na for the year at ang unang barangay po natin na dadalawin ay ang Barangay San Perfecto. So yan po ay in celebration of your fiesta. So magkita-kita po tayo sa Miyerkules, January 14, 8 a.m. So lahat po ng services ng City Hall ay dadalhin po natin sa inyo upang paglabas yun lang ng inyong tahanan dyan sa inyong barangay ay nandiyan na po ang mga serbisyo po ng inyong pamahalang lungsod ng San Juan. So makita-kita po tayo sa inyong pong barangay caravan at ganoon din po sa inyong mga fiesta activities dyan po sa Barangay San Perfecto. So next, itong weekend na po, I will be in Cebu City para po sa Sinulog Festival. It will be my first time to participate in the Sinulog Festival and I'm very, very excited. Tayo po inimbitahan ng Cebu City Mayor na si Mayor Nestor Archival. Kasama po natin sa League of Cities of the Philippines at nag-usap po kami ni Mayor Archival at ni Governor Pambari Cuatro noong Desyembre nung nag-host po si Pangulong Marcos ng isang lunch with the governors and city mayors. So kami po yung nakapag-usap noon. No? So I'm very excited to join them in the Sinulog Festival. Aside from the Sinulog Festival po, tayo po ipipirma ng mga sisterhood agreements with the province of Cebu, with Cebu City, with Mandaue City, with Lapu-Lapu City,
and with the Talisay City. So sila po ay mga lungsod sa lalawigan ng Cebu at ganoon din mismo ang pamahalaang panlalawigan ng Cebu, no? Tayo po ipipirma ng kasunduan sa kanila upang ganap na tayo maging magkapatid. So yung apat na lungsod na aking nabanggit, pawang mga miyembro po ng League of Cities of the Philippines at excited po ako sapagkat muli na naman pong dadami ang ating mga kapatid. So sa lahat po ng mga kaibigan natin mula sa lalawigan ng Cebu, makita-kita po tayo dyan sa weekend sa inyo pong Sinulog Festival. Okay, and the past few days of course ay namahagi po tayo ng ating pamaskong handog para sa ating mga San Juanenyo families na na-relocate po sa mga lalawigan ng Bulacan at Rizal. So ako'y umaasa na naging maayos po ang ating distribution ng pamaskong handog. Naka-4 na araw po tayo ng pamamahagi ng pamaskong handog dito po sa lungsod ng San Juan nung bago nung Kapaskuhan, no? Mismo, no? Bago ng Christmas Day ay natapos po natin ang distribution. So 4 days in City Hall plus nagdagdag din po tayo additional days para sa mga hindi po nakakuha. At ito nga po, no, yung ating mga San Juanenyo na nakatira po sa lalawigan ng Bulacan at Rizal ay natapos na rin po natin. So muli, nagsagawa po tayo ng registration system for last year's pamaskong handog. At paalala lang po, just in case hindi ho kayo nakapag-register for whatever reason, please register as early as now para ho pumasok na inyong mga datos, no? Dahil kinakailangan ho natin talaga na meron tayong basehan pagdating sa pamamahagi ng ating pamaskong handog because yung inyong registration po will be our basis dahil hindi naman po natin napapasok ang mga villages, ang mga condominiums, ang mga townhouses, ang mga apartments. No? Hindi naman po natin napapasok yan sapagkat privately owned and managed ang mga yan. So we will really need your data for us to be able to distribute yung ating pamaskong handog. Okay? So muli, sa inyo lahat, maraming salamat po sa inyong suporta at kooperasyon. At kung sakaling hindi ko kayo nakapag-register, as early as now, please register already para sa ating mga services ng pamahalang lungsod. Hindi lang yan para sa pamaskong handog, ngunit para po sa iba't ibang serbisyo po ng pamahalang lungsod. Okay, so ang aking anak at Special Assistant to the Mayor na si Rocco Zamora din po ay before the Christmas break ay nag-represent din po sa akin sa ating distribution ng financial assistance. Ganoon din po ang distribution of financial assistance for our PWDs at gift giving na rin for PWDs. So ako'y nagpapasalamat sa aking anak na si Rocco sapagkat siya po ay kumakatawan sa akin sa iba't ibang mga activities ng ating pamahalang lungsod na hindi ko na ho din napupuntahan sapagkat sabay-sabay din po minsan ng mga activities natin sa iba't ibang barangay. Ganun din po ang ating mga tungkulin bilang Metro Manila Council President at League of Cities of the Philippines National President. So ako'y nagpapasalamat sa aking anak na si Rocco na talaga naman pong napakasipag at tunay na maasahan at merong ginintuang puso na talagang tumutulong po sa ating mga minamahal na San Juanenyo. So thank you very much, Rocco, for representing me at thank you for being a very, very good special assistant to the mayor. Okay, so next, ang aking pong asawa na si Kerry ay Pangulo rin po ng ating Metro Manila Mayor Spouses Foundation Incorporated at sa tulong po niya at ng ating mga spouses ng ating Metro Manila Mayors ay nagsagawa po sila ng isang gift-giving activity sa Valenzuela City. So tayo po ay nagpapasalamat sa ating kaibigan na si Mayor Wes Gatchalian at sa kanyang may bahay na si Tiffany Gatchalian at sa mga spouses po natin na nandoon, no? Si Tito Egay Rubiano, ang asawa po ni Mayor Emmy Calixto Rubiano ng Pasay City at of course si Miss Aubrey Malapitan, ang asawa po ni Mayor Along Malapitan ng Caloocan City. Kasama po siyempre si Miss Tiffany Gatchalian, ang asawa ni Mayor Wes Gatchalian. So tayo nagpapasalamat po sa kanila pong pag-host ng ating distribution at gift giving dito po sa Valenzuela City. So thank you very much to all of you and congratulations for a job well done. At alam niyo po ang Metro Manila Mayor Spouses Foundation Incorporated po ay binubuo ng mga may bahay ng ating 17 Metro Manila Mayors.
At yan po ay pinamumunuan ng aking may bahay na si Kerry Zamora. So next, speaking of Kerry, ang Caring Kerry Foundation na pinamumunuan naman po din ni Kerry Zamora, ang aking may bahay, ay naghandog din po ng konting tulong at mga regalo dito po sa Little Sisters of the Abandoned Elderly dito po sa Barangay Tibagan. So ito po ay isang facility na tumutulong po sa ating mga abandoned elderly. Yan po, sila po ay pinamumunuan ng ating mga kaibigan ng mga sisters, mga madre. They are foreign sisters that run this facility. At yan po si Kerry, kasama po ng mga kaibigan ni Noah, mga kaklase at teammate niya po sa Las Alvinas at kanilang mga magulang. So yan po, dumala po sila at nagbigay ng konting tulong mula po sa Caring Kerry Foundation. So yan po, si Noah, ang aming bunsong anak, na napakalaki na, ang bilis lumaki ni Noah, is now 12 years old at ang height niya ngayon ay 5'7" na. Isipin mo yon at 5'7", isipin mo yun, 12 years old at 5'7". So feeling ko po na magiging kasing tangkad kami or baka mas matangkad pa sa akin. So, yan po si Noah kasama ng kanyang mga kaklase at teammates, mga kaibigan, at ganoon din si Kerry at ang mga magulang po ng basketball team ng Las Alvinas. So yan po, sila Lola, dinalaw po nila. Nakailang dalaw na rin po kami dyan dati. At I've seen this personally. I've spoken to our abandoned elderly at marami sa kanila ay wala na akong mga pamilya. So sa lahat po ng gustong tumulong sa Little Sisters of the Abandoned Elderly, please visit them anytime. Dito po sila located sa Barangay Tibagan. And again, prior to the Christmas break, namahagi po tayo ng ating mga bagong radyo para po sa iba't ibang vital departments ng City Hall at ganoon din sa ating mga barangay. So currently po, ay ini-integrate na ang ating radio communication system at mahalaga po yan sapagkat magiging mas madali na po ang pag-responde natin sa iba't ibang mga pangangailangan, mga emergencies, mga disasters, sunog, baha, di kaya anumang emergency, nagkabanggaan, aksidente, o anumang pangangailangan sa barangay, o di kaya kailangan ng ambulance, o pulis, o bombero, meron na tayong radio communication system na magagamit upang mas mabilis nga pong makatawag ng tulong at responde. So yan po ay ating pamahagi na at currently being integrated already. Okay, next, we would also like to congratulate po lahat ng nanalo sa ating San Juan Interpublic School Basketball and Volleyball Tournament. Ganun din po ang mga nanalo po sa ating inter-school choral competition, inter-barangay multi-talent competition, and of course yung ating naging San Juan City Hall Sports Tournament. So marami po tayong naging year-end activities dito po sa ating lungsod at sabay-sabay ho yan nagtapos nitong Disyembre. So sa ating mga nagwagi, congratulations po sa inyo. Sa mga hindi nagwagi, congratulations pa rin sapagkat ang mahalaga po ay naipakita natin mga talento sa iba't ibang paraan, either through sports or through singing, through acting, through performances. And what is important is we are able to showcase our talents and express ourselves, di ba? So, congratulations po sa inyong lahat. At yan nga po, I would like to read more shoutouts. So, sige, sino pang mga shoutouts natin? Susan Del Val. Kahit hindi ako dyan nakatira, yung brother ko dyan nakatira, senior na din siya. Welcome back sa live video. Always follow your streaming. Nako, thank you po, Nanay Susan. Saan po kayo nakatira? Curious po ako. At bagamat di ko kayo nakatira sa San Juan, kayo po'y sumusubaybay sa ating Facebook Live kwentuhan. So alam niyo po na malaking bagay itong kwentuhan natin sapagkat nakapagre-report po ko sa inyo, nakapag-announce po ko sa inyo, at kung meron kayong mga concerns ay pwede niyo pong banggitin dito. Meron po tayong team na nagsasummarize ng inyong mga concerns. Just give us all the information that you want us to know about and we will definitely take action. So kung meron mga personal items na gusto nyong paalam na ayaw nyong makita dito sa streaming, just coordinate directly with my office or message nyo lang po ang ating Makabagong San Juan Facebook page at meron po tayong team na nag-handle ng mga issues and concerns po ninyo. Okay. Sige, more shoutouts. Honey Mar, hello po Mayor Francis Zamora. Sorry, ayun, harang na ng camera. Pa-shoutout po, watching from Rizal, Laguna. So,
Hello, Honeymar. Kamusta kayo dyan sa Laguna? I'm very excited, of course, to visit you. Nag-usap na po kami ni Governor Sol Aragones, and we are just scheduling a sisterhood agreement signing with the province of Laguna. So, the last time I was there, tayo po inimbitahan sa Santa Rosa, Laguna, sa graduation po ng PUP Santa Rosa. So, hopefully, makita tayo soon. Honeymar, kung matuloy man soon ang aming sisterhood agreement signing, ay baka pwede tayong magkita kung ito po'y gagawin sa provincial capital ng Laguna. So, any more shoutouts? Soli San Pedro, Mayor, marami pong salamat sa inyong pamaskong handog. Naalala nyo po kami mga taga Balagtas Heights, Barangay Santol, na dati mga taga San Juan. Marami pong salamat. Of course, Sol, hindi naman natin papabayaan na hindi umabot ang pamaskong handog sa inyo talaga. So nag-effort po tayo na ipadala sa inyo dyan sa Balagtas, ganoon din sa Muzon, ganoon din po sa Baras. So iba't ibang bahagi po ng Bulacan at Rizal na meron po tayong mga San Juanenyo na na-relocate, ay sinisigurado natin na umabot pa rin sa inyo ang ating pamaskong handog. So pag meron kayong mga pangangailangan, magsabi lang po kayo at handa po tayong tumulong sa inyo. Okay, next please. Doriaga Crisanto, salamat po sa pagmamahal sa aming mga PWD from Barangay Kabayanan. Of course, sa lahat ng PWDs po natin, nag-release po tayo ng ating mga assistance at benefits noong December. Tuloy-tuloy lang naman po yan. At again, separate from the assistance that we release, kung meron po kayong mga pangangailangan, magsabi lang po kayo. Ito po sa lahat ng nanonood at nakikinig. Anumang pangangailangan po meron kayo, magsabi lang po kayo. Sapagkat meron po tayong pondong nakalaan para sa inyo at ang inyong lingkod, Mayor Francis Zamora, ay gagawa at gagawa ng paraan upang makatulong sa inyo. Kung hindi ko humalalaman ng inyong problema, paano natin ito ma-actionan? So kailangan malaman ko po ang mga ito, paabot niyo po sa akin, at agad-agad naman po tayo gagawa ng paraan upang makatulong sa inyo. So next please. Kiara Lozada, hello po Mayor from Barangay San Perfecto. Hintayin ka namin kayo sa fiesta. Yes, see you po. At makita-kita rin siyempre tayo sa inyo pong Barangay Caravan sa Miyerkules. No? So, sige po. Advance Happy Fiesta, Barangay San Perfecto. Grace Refe, hi Mayor Francis Zamora. Sorry, nakaharang yung camera. Welcome back, kakamiss kayo. Sana mag-stop ang oras para di matapos term nyo. Promise, kung ano po supporta namin sa inyo, same sa susunod na mayor. Nako, alam nyo, no, kanina nga, no, binanggit ko sa aking mensahe sa ating flag raising ceremony na January 2026 na at ang term po natin matatapos sa June 30, 2028. So 2 years and 6 months na lang po ang ating term, pero huwag kayong mag-alala. Kahit tapos na po tayo bilang mayor ng San Juan, ay nandito pa rin po tayo sa suporta at tutulong. At I will always be here for San Juan sapagkat alam naman natin ang ating napakahirap na pinagdaanan, no? Lalong-lalo na sa mga kasama natin mula po ng 2016, alam naman natin pinagdaanan natin upang umabot sa ating makabagong San Juan. At hindi po tayo papayag ng lahat ng ito ay masayang lamang. No? Kailangan mapagpatuloy po natin, anumang pagbabago ating nakamit, pagtulungan ho natin na may pagpatuloy upang maranasan po ng mga susunod na henerasyon ng mga San Juanenyo. At kayo naman po makakapagsabi niyan kung totoo ngang mas masaya tayo ngayon kumpara sa dati, kung totoo nga mas maganda mga serbisyo ang ating nararanasan, ang ating mga pasilidad, mga infrastruktura, mga benepisyo, kayo naman po makakapagsabi niyan. At makakaasa po kayo na tuloy-tuloy lang po yan. Kahit wala na po si Mayor Francis Zamora bilang Mayor ng San Juan, we will always make sure na masustain natin ang lahat ng ito. Magkaroon tayo ng continuity. Yan po ang mahalaga, ang continuity o yung pagpapatuloy ng ating makabagong San Juan governance framework. So, hindi man natin matigil ang oras, Grace, dahil talagang yan ang realidad, no? Umaandar po ang oras, umaandar ang panahon, at matatapos din ang term natin. Ngunit ang mahalaga, gaya ng binanggit mo, no? Kung sino man ang susunod sa atin, basta papagpatuloy niya ang ating makabagong San Juan governance framework, ay alam ko naman po patuloy nating mararanasan ang lahat ng ito. Kaya dapat ay kung sino man ang susunod nga po ay pagpatuloy ang lahat ng ito para tuloy-tuloy din na maging maligaya po ang bawat pamilyang San Juanenyo.
So thank you for your trust and confidence, Grace, at sa lahat po ng nagtitiwala kay Mayor Francis Zamora. Patuloy lang po kayo magtiwala sapagkat alam niyo naman po, iniisip ko po parati ang kapakanan ng bawat pamilyang San Juanenyo at hindi tayo gagawa ng anumang bagay na makakasira sa ating lungsod at sa anumang ating sinimula ng pagbabago dito po sa lungsod ng San Juan. Alam niyo po, no? Ako po ay nanggaling sa ibang bansa at pag tayo po ay kita o nakakapag-usap ng mga kapwa Pilipino, no? So kung tayo po ay halimbawa nasa subway, no, sa tren, no, o habang naglalakad, pag meron tayong mga nakakausap ng mga kapwa Pilipino, sinasabi nila, no, alam niyo, Mayor, ang ganda na ng San Juan ngayon, napapanood namin kayo sa balita. Kahit nandito kami sa Amerika, ay napapanood namin ang ginagawa ninyo sa San Juan. At nakakatuwa po at nakakataba ng puso because even our fellow Filipinos from other countries, not specifically from the US, no, kung saan po tayo nanggaling, ay nakikita po nila ang pagbabago na nagaganap dito sa ating lungsod ng San Juan. So nakakataba po ng puso because always very positive po ang feedback po sa ating lungsod. So again, thank you for the trust and confidence at sama-sama nating pagtulungan na mapagpatuloy po ang lahat ng ito sapagkat ayaw na nating bumalik sa dati. Di po ba? Okay, next shout out kung meron pa. Christina Orgasan, ang bilis naman. Sana kasing pogi niyo po ang next mayor. Nako. Sa inyo yan. Again, when the time comes, of course, San Juan will choose again kung sino ang magiging mayor. At alam ko naman po na kayo po ay mga matatalinong mga mamamayan. No? Doon na tayo sa mga alam nating maasahan natin, doon sa alam natin po na may pagpapatuloy ang lahat ng ito na ating nararanasan po ngayon. So, let us really be very responsible constituents, responsible people, because again, our future will depend on the leaders that we will be putting into the government. No? So, pagdating ng panahon, let us, again, choose those who can continue our Makabagong San Juan governance framework. And of course, it depends on you. If you believe in the system that we have put in place, if you feel that it is really helping our people, it is working, then again, the choice is yours. Di ba ba? Next po. Ledesma, JP, and Res. Mayor, sana po magkaroon. Sorry Ayan. Sana po magkaroon ng courtesy call lahat ng mga Navy reservists po ng San Juan para ma-meet nyo din po kami, sir. And of course, you, sir, I'm proud to be one of those. Yan, okay. So, from the 27th NARG. Yes, actually, I still have to, I will have to coordinate with yung sa Navy, no? Kasi yung ating application ay tatapusin ko pa, no? Kasi talagang napaka-busy po natin ngayon, dami natin ginagawa. So I have to fulfill yung requirements din natin para maging Navy Reserve na po tayo. As I have mentioned, interested po talaga ako na matapos ating program sa ating pagiging Navy Reserve. No? So I'll coordinate with them. At yes, once I'm done, no, magkita-kita po tayo para at least pag magkita po tayo, masabi kong bahagi na rin po ako ng ating reservist program ng Navy. So, I will take that, of course, all into consideration and I will see you all soon. Okay, sige. So, Julie Obong, Super Mayor Francis Zamora, super mahal ka ng mga taga San Juan, wala kayong katulad. Maraming salamat, Julie, at sa lahat po sa lahat po na nagmamahal at nagtitiwala kay Mayor Francis Zamora. Maraming salamat po sa inyo. At alam niyo naman po, ang inyong lingkod ay nandito po parati para sa inyo sa dami ng ating pinagdaanan nitong mga nakaraang taon. Nakilala niyo na po aking pagkatao. Alam niyo po kung anong klaseng ama po ako, anong klaseng leader, anong klaseng mayor. Nakita niyo na po yan. You have seen me from the start, mula nung ako'y konsihal, vice mayor, naging mayor, mula nung tayo po ay dumaan sa mga matitinding pagsubok at sabay-sabay natin nalagpasan po yan, nakita na po ang ating pagkatao. So, kung sa tiwala lang, alam ko naman po, marami nagtitiwala sa atin at ako yung maasa na ang tiwalang
binibigyan niyo po sa akin ay nagagampanan ko naman po ng maayos. At kung meron po tayong mga anumang pagkukulang, magsabi lang po kayo. Of course, we are here to improve also. Kung meron mga bagay na sa tingin yung dapat galingan pa natin, sabihin niyo lang po sa akin. Bagay naman po yun ng ating growth and development, of course. No one is perfect, di po ba? Wala naman makakapagsabi na perfectong tao siya. Ngunit ang mahalaga, willing to learn, willing to improve, willing to grow po tayo. And alam niyo naman po ang inyong Mayor Francis Zamora, hindi tumitigil sa pagsusumikap upang lalo natin mapaganda ang lungsod ng San Juan. So we have 2.5 years to go. Don't worry. Lahat na nakaline up po sa atin, tatapusin po natin yan as promised at pinagsusumikapan po natin ang lahat ng yan. Okay, so as we end our Facebook Live, muli, no, I would like to remind everyone, please follow our social media platforms. So please like, follow, and subscribe our various social media platforms from Facebook to Instagram to X to TikTok and of course to YouTube. No? So iba't ibang mga social media platforms po yan available for you. Please follow, subscribe, like at yan naman po ang ating paraan upang mapabot sa inyo ang ating mga activities, mga projects and programs, and of course, anumang mga mahalagang mga komunikasyon, mga mensahe, ay dyan po natin pinapabot sa inyo. So muli, ako'y nagpapasalamat sa inyong pagpapanood natin Facebook Live. I'm back and see you all in our upcoming activities. Maraming salamat. Mabuhay po ang bawat pamilyang San Juanenyo. I love you all.